道你是委屈，我不相信。知道我自己会爱上你，不肯让自己靠得太近，怕我没心没能够给你，爱你也需有很大的勇气。知道我自己会爱上你，也许有天我已经不自己，想让就让自己苦了自己，发现你是我偏执的意。At sa akin palagay, mas lalong... Sanjay, may pumupunta ba rito ng ganitong oras? Wala naman. Watsile! Bakit ka bumalik? Tumawag si Mitsuo kanina. Sinabi niya nangyari, kaya bumalik ako. Kanina lang ako tumawag, narito ka kagad? Pumasok ka muna. O ano? Kamusta na si Ase? Medyo masama. Wala pa kaming clue. Wasile, nagbalik ka? Laging may nakasunod sa aking gwardya. Problema rin pati ang paglabas ko. Ang kasalang yun ay desisyon ng mama ni Aser at ng aking mga magulang. Seryoso sila rito. Itutuloy nila ang kasal. Pero hindi ba tinanggihan mo na ang kasal na yon dati pa? Oo nga. Pero nag-iba na ang sitwasyon ngayon. Nagdesisyon ng mama ni Aser at ang mga magulang ko na mag-invest sa isang oil excavation project. Pipirma na sila ng kontrata. Napakalaki ng halagang pinag-uusapan dito. Ngayon, nagdududa pa sila sa katapatan ng bawat isa. Kaya nila kami ipakakasal. Yun lang ang paraan para magkaroon sila ng tiwala. Nakuha ko na. Tulad pa rin ng dati. Iniisip kasi ng mga magulang mo at ng mama ni Ase, ang pagpapalaki ng korporasyon ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anong gawin ko, walang mangyayari. Pati na rin ang wedding photo. Computer-generated yun. Kahit kailan, hindi kami nagpakuha ng picture ni Asa. Peke ang lahat. Ayoko kumain! Pag kinulong niyo pa ako rito, hindi ako kakain! Lumayas kayo rito! Ipalinis mo na lang yan.
magpadala ng katulong dito. Madam, si Young Master Aze, ilang araw nang hindi kumakain. Sa akin pong palagay, masyado na siya nagiging emosyonal. Nagwawala at sumisigaw. Sa ngayon po, medyo dehydrated na siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo papuntahin ng family doctor? Dumating na po ang doktor. Ang dapat po sana ay kakabitan siya ng swero. Pero, hindi po kami makalapit kay Young Master Asa. Nagpupumiglas siya at nabasag ang bote ng swero. Sa aking palagay, habang meron po siyang malay, walang makakalapit sa kanya. At bakit mo yan sinasabi sa akin? Hanapan mo na solusyon yan. Opo, madam. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Tandaan niyo umanda kayo sa akin! Teka, para saan yan? Ano ba? Malilinti ka kailan sa akin! Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Paano ngayon? Di na natin alam kung ano nangyari kay Asa. Uupo na lang ba tayong lahat? Alisin natin si Tao Mingso sa bahay niya. At pagkatapos nun, ano? Hindi ko rin alam. Basta ngayon ang naiisip ko lang, kailangan natin siya iligtas. Sa palagay ko, yun na nga lang ang paraan. O, itakas natin siya. Tapos bahala na. Di ba maraming nagbabantay sa kanya? At malamang nakalak pa siya. Nalimutan mo na ba? May butas sa hardin sa likod. Lagi tayong dumadaan dun. Di ba nilalagay ni Auntie Jade ang susi sa greenhouse dun sa garden? Ang susi ng lahat ng kwarto. Kaya walang problema sa pagpasok sa bahay dati. At syempre, ngayong gabi rin. Sige, umalis na tayo ngayon. Kami na lang pupunta. Kayong tatlo lang? Huwag kang mag-alala. Kaming bahala. Madali lang to dati. Bakit mahirap na ngayon? 180 centimeters ka na. Ano ba? Hindi ka na yung batang kulang sa vitamins. Huwag kayong maingay. Baka mahuli nila tayo. Hi, Auntie Jade. Young Master Wasley, pwede ka nang lumabas dyan. Auntie Jade, siguro naman hindi kayo... Makinig kayo. Wala na ang mga susi sa dati nitong kinalalagyan. Mga hangal. Ano na po bang nangyayari kay Asa? Nakalak sa kwarto niya. Mahigpit na ipinagbili ni Madam na lalabas lang siya sa araw ng kasal nila. Walang iba kundi si Shouts. Hindi pa makakapayag si Asa. Alam kong hindi siya papayag. Mula nung ikinulong siya sa kwarto niya, hindi na siya kumain. Kinakabahan ako talaga. Baka kasi hindi nakayanin yun ng katawan niya. Ngayon natatakot si Madam na baka saktan niya ang sarili niya. Binigyan siya ng gamot na pampatulog. Hindi yun pwede kay Asa. Tama ka. Kaya hindi siya kumakain kahit kaunti. Nag-aalala ko. Natatakot ako na bigla na lang bumigay ang katawan niyang master. Auntie Jade, kailangan namin ang tulong niya. Oo naman. Kaya nga ako nakatayo rito. Binigay ko ang imbitasyon para mag-isip kayo at ipaalala sa inyo. Alam ko kasing gagawa kayo ng aksyon. Ay, pero mga young master, napakabagal niyong kumilos. Pinaghihintay ninyo ako ng napakatagal dito. Auntie Jade, wala na yata kaming may tago sa inyo. O ayan, kunin niyo lahat ng mga susi. Heto pa ang mapa. Basta sundan niyo lang ang direksyon. Kahit alam kong kabisado niyo ang bahay. Alam niyo ba, napakaraming taong nagbabantay dito sa bahay. Sa labas ng kwarto niya, may nagbabantay din. Pinatulog siya sa pamamagitan ng gamot. Maliwanag ba? Paano? Tayo na.
Madam. Umalis ka muna dyan. Tatawagin kita kapag lalabas na ako. Opo. Sabi ni Auntie Jade may gwardiya rito. Mabuti nga't wala. Hi, Auntie. Bakit kayo narito? Kasi Auntie, narinig namin na may sakit si Ozzy, kaya... Kaya nagpasya po kaming tingnan kung anong sakit niya. Balak niyo itaka si Ozzy para kay Shanchay, hindi ba? Hindi po, Auntie. Bakit naman po namin gagawin yan? Ano bang nangyayari? Kayo na naman pala. Lagi niyo akong pinaglalaruan. Hindi ito ang oras ng biruan. Madam, alam niyo namang sanay silang magkakasama. Wala silang balak. Uwi na. Sige na, umuwi na kayo. Auntie Jade, sa aking palagay ang ginawa nilang kapanghasan ngayon, may malaki kang kinalaman, tama ba? Madam, hindi tutulad ng iniisip niyo. Sila po... Auntie Jade, ginagalang kita dahil matagal ka nang nagtatrabaho para sa aming pamilya. Pero di kaya, dala na rin ang iyong katandaan kaya, hindi mo na alam ang tunay na nangyayari? Sa aking palagay, ngayon na ang panahon para magretiro ka. Madam, Alam mo, malaki na ang Taoming family business ngayon. Hindi na ito katulad ng iyong inaakala. Ang seguridad sa aking pamamahay, hindi na maaaring maging kasing luwag tulad ng dati. Hindi na dapat inaalala pa ng isang matandang kaya mo ang ganong bagay. Kung dadagdagan ko pa ang mga responsibilidad mo, sasama naman ang loob ko. Gusto kong maging masaya ka sa natitira mo pang sandali. Huwag mo nang intindihin pa ang mga problema. Madam, ano po bang ibig niyo sabihin? Nalalaman kong may sarili kang kopya ng mga susi ng bawat kwarto nitong bahay. Gusto kong ibigay mo sa akin yan ngayon din. Auntie Jade, nasaan ang mga susi? Yung Master Seaman, ibigay mo ng mga susi. Magpapunta ka dito ng mga gwardya. Iisa lang ang anak kong lalaki. Walang pwedeng kumuha sa kanya.
Bakit kayong tatlo lang? Nasaan si Dao Mingse? Nabigo kami. Kumusta ang lagay niya? Ang Reyna, Alam kong ayaw niyo lang sabihin sa akin. Ano ba talagang lagay niya ngayon? nilak siya sa kwarto niya at pinatulog. Hindi niya alam na nagpunta kami. Tatanungin kita, kung talagang magpapakasal sina Xiaotzu at Ase, anong gagawin mo? Ang aking gagawin? Si Men, bakit ngayon ka pa nagtanong? Anong inaasahan mo isasagot niya? Gusto ko lang na maging handa siya. Masama rin ito sa loob ko. Anong gagawin natin? Nabulabog na natin ang Reyna. Wala na si Auntie Jade. Kung papasok tayo ron, mahirap na. Hindi ba meron siya nakakatakot na kapatid? Di rin naman siya makakatulong. O bakit? Hindi ako makapaniwala. Ang galing ng naisip mong yan. Ano bang nasabi ko? Ang labo naman. Tatawagan ko na. Ngayon mo lang nagamit ang utak mo. Ba't ba hindi natin siya naisip? Ano bang nasabi ko? 明白，我要的爱会把我宠坏，像一个小孩自动在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在。爱。